Mga Ginoo, kung kayo ay higit na sa 60, magkaroon tayo ng isang prangka at puno ng pag-asang pag-uusap. Kung ang inyong mga paninigas, erections ay naging hindi na gaanong matatag, hindi maaasahan o tuluyan ng nawala, nais kong malaman ninyo na ito na marahil ang pinakamahalagang mensaheng maririnig ninyo sa buong taon. Madaling isipin na ito'y normal na bahagi lamang ng pagtanda, ngunit narito ako upang magbahagi ng ibang kwento. Ang katotohanan, ang inyong kakayahan ay hindi basta-basta kumukupas, ito'y madalas na pinipigilan ng isang simpleng problema na mayroon kayong kapangyarihang ayusin. Ang tinutukoy ko ay hindi mga mamahaling tableta o mapanganib na operasyon. Ang sinasabi ko ay isang direkta at natural na inumin na maaari ninyong ihanda sa inyong sariling kusina sa loob lamang ng 1 minuto. Ang simpleng pormulang ito ay dinisenyo upang magpadala ng malusog na daloy ng dugo kung saan ninyo ito kailangan na tumutulong na maibalik ang uri ng malakas at tiwalang paninigas na marahil ay ilang taon nyo nang hindi nararanasan. Kung hindi pa tayo nagkakakilala, ako po si Dr. Jose Reyes at inilaan ko ang aking karera bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda, geriatric care, sa pagtulong sa libu-libong kalalakihan na tulad ninyo. Ang aking adhikain ay tulungan ang mga kalalakihan na mabawi ang kanilang lakas, kanilang tiwala sa sarili, at ang intimasyang nararapat para sa kanila nang hindi umaasa sa mga matatapang na gamot. Narito ako upang tiyakin sa inyo hindi pa nakakalimutan ng inyong katawan kung paano gumana. Kailangan lamang nito ang tamang uri ng suporta upang makabalik sa dati. Maraming kalalakihan ang naniniwala na ang issue ay mababang testosterone, ngunit mas madalas kaysa sa hindi ang tunay na salarin ay ang mahinang sirkulasyon ng dugo. Isipin ninyo ito na parang matinding trapiko sa inyong katawan. Kung ang dugo ay hindi makarating kung saan ito kailangan ng mabilis at sapat, hindi mahalaga kung gaano karami ang inyong testosterone. Ang magandang balita, mayroong natural na paraan upang linisin ang trapikong iyon at ilabas ang sariling kapangyarihan ng inyong katawan na palakasin ang daloy ng dugo. Nagsisimula ang lahat sa 4 na pang-araw-araw na sangkap na malamang ay nagtatago lamang sa inyong kusina ngayon. Samahan ninyo ako dahil ituturo ko sa inyo ang recipe para sa simpleng 1 minutong inumin na ito na tumutulong sa mga kalalakihang higit sa 60 na makaranas ng mas matitigas na paninigas, mas malakas na pagganap, at isang antas ng tiwala sa sarili na akala nila'y tuluyan nang nawala. Ito'y tungkol sa pakiramdam na muling maging malakas, may tiwala at may kontrol. Ang pundasyon, isang makapangyarihang halamang ugat. Nagsisimula ang lahat sa isang hindi inaasahang bida mula sa seksyon ng mga gulay, isang halamang ugat na nagbubukas ng daloy ng dugo na halos walang katulad. Ilang taon na ang nakalipas, isa sa aking mga pasyente, si Roberto, isang 86 taong gulang na retiradong bumbero, ang dumating sa aking opisina na mukhang bigo at talunan. "Doc," sabi niya, "mahal ko pa rin ang asawa ko at ninanasa ko pa rin siya, pero ayaw nang sumunod ng katawan ko." Ito ay isang kwentong ilang ulit ko nang narinig at alam ko kung saan magsisimula. Hindi sa isang reseta kundi sa mga beats. Ngayon, alam ko
kung ano ang iniisip ninyo. Bits talaga, ngunit pakinggan ninyo ako. Ang bits ay higit pa sa isang sahog sa ensalada. Ito ay isa sa pinakamabisang kasangkapan ng kalikasan para sa mga nakatatandang lalaki na nais mabawi ang kanilang sigla. Puno ito ng mga natural na nitrates na ginagawang nitric oxide ng inyong katawan. Ang kamangha-manghang molekulang ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-relax at pagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy sa inyong sistema ng may kagaanan tulad noong kabataan. Kapag bumuti ang inyong sirkulasyon, lahat ay nagbabago. Ang mga paninigas ay nagiging mas matatag at mas maaasahan. Tumatas ang antas ng inyong enerhiya. Maging ang inyong pag-iisip ay maaaring luminaw dahil ang buong katawan ninyo ay nakakakuha ng oxygen na idinisenyo para dito. Sinimulan ni Roberto ang inuming gawa sa beet na ibabahagi ko sa inyo at sa loob lamang ng ilang araw, sinabi niyang ramdam na niya ang pagkakaiba. Mas marami akong enerhiya, mas naramdaman kong buhay ako, sabi niya. At oo, mas gumagana na rin ang mga bagay-bagay sa ibaba. Higit pa riyan, sinusuportahan ng beets ang inyong puso, tumutulong na mapababa ang presyon ng dugo, lumalaban sa pamamaga, at tumutulong pa na linisin ang inyong atay. Kaya hindi lamang ito tungkol sa pakikipagtalik. Ito'y tungkol sa pagbawi ng inyong pangkalahatang sigla. Ito'y tungkol sa pagbawi sa kung ano ang dahan-dahang sinubukang kunin ng panahon at stress. Ngunit narito ang isang sikreto na hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Hindi sapat ang pagkain lamang ng beets. Kailangan ninyo itong ihalo sa isang simpleng sangkap na nagpapalakas ng epekto nito at tumutulong sa inyong katawan na masipsip at i-activate ang nitric oxide ng mas mabilis. Ang susunod na idadagdag ay ginagawang hindi lang epektibo ang inumin, kundi tunay na kamangha-mangha. Ang pampalakas, isang piga ng sariwang lemon. Upang lubos na mapakinabangan ang lakas ng beets, kailangan ninyo ng isang simpleng sangkap na nagpapabilis, nagpapalaka, at nagpapabisa sa lahat. Ang sangkap na iyon ay lemon. Hindi ko tinutukoy ang matamis na deboteng katas mula sa estante. Ang ibig kong sabihin ay isang tunay at sariwang lemon. Sa totoo lang, noong una kong inirekomenda ito sa ilan sa aking mga nakatatandang pasyente, binigyan nila ako ng isang mapagdudang tingin. Lemon ano naman ang kinalaman niyan? Ngunit nang sinubukan nila ito, naramdaman nila ang pagbabago at naintindihan nila. Nakikita ninyo ang lemon ay higit pa sa isang pampalasa. Ito ay isang biolohikal na pampalakas. Puno ito ng bitamina C na may mahalagang papel sa pagtulong sa inyong katawan na masipsip at magamit ang mga nitrates mula sa beets. Kung wala ito, nagsasayang kayo ng mga resulta. Kung mayroon nito, nagsisindi kayo ng apoy. Ang epekto ng nitric oxide ay nagiging mas mabisa, mas lubos na bumubukas ang mga daluyan ng dugo, at mas malayang dumadaloy ang sirkulasyon. Para sa isang lalaking higit sa 100 iyon ang maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng isang alanganing tugon at isang matatag at tiwalang paninigas na tumatagal. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo.
Tumutulong din ang lemon na bawasan ang pamamaga, sumusuporta sa paglilinis ng atay, nagpapabuti ng hydration, at maaari pang magpasigla ng inyong kalooban sa pamamagitan ng pagpapababa ng cortisol, ang stress hormone na kilalang pumapatay ng pagnanasa at pagganap. Ito ay isang maliit na prutas na may napakalaking epekto. Sinabi sa akin ni Roberto na pagkatapos ng ilang araw na pag-inom, hindi lang ito tungkol sa silid tulugan. Mas matalas ang pakiramdam ko, mas masaya. Sabi niya. Sabi pa ng asawa ko, mas gumanda raw ang kutis ko. Iyan ang kagandahan ng natural na pamamaraang ito. Ang mga benepisyo ay kumakalat sa inyong buong kapakanan. At gaano man kalakas ang beets at lemon nang magkasama, mayroon pang isang sangkap na nag-aangat dito sa isang bagong antas. Ito ay isang natural na ugat na ginamit sa loob ng maraming siglo upang suportahan ang sigla ng kalalakihan at sa wakas ay pinatutunayan na ng modernong agham kung gaano ito kahanga-hanga. Hindi lamang nito sinusuportahan ang daloy ng dugo. Tumutulong din itong pasiglahin ang inyong natural na testosterone at pakalmahin ang pinakamalaking kaaway ng pagganap, ang stress. Ang sigla, ang lakas ng sariwang luya. Ang natural na ugat na tinutukoy ko, ito ay luya. Isa ito sa pinakamakapangyarihan, ngunit madalas na hindi napapansing kakampi para sa sinumang lalaking higit sa 60 na naghahanap na mabawi ang kanyang lakas at kumpiyansa. Naaalala ko pa, noong una kong ipinakilala ang luya sa isa sa aking matagal ng pasyente, si Gerardo. Siya ay 72, matalas ang isip at puno ng buhay, ngunit ipinagtapat niya sa akin, "Dok, wala na ang gana ko. Pahirapan ang pagganap ko at sa totoo lang, nakakahiya." Napabuti na namin ang kanyang sirkulasyon gamit ang beets at lemon, ngunit nang idinagdag namin ang luya sa halo doon, talaga nagbago ang lahat. Ang luya ay higit pa sa isang pampalasa sa kusina. Ito ay isang natural na lakas para sa mga kalalakihan. Ipinakita ng modernong pananaliksik na makakatulong ito na itaas ang antas ng testosterone ng hanggang 17%. Sa mga nakatatandang lalaki, iyon madalas ang eksaktong tulong na hinihintay ng iyong katawan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kabuuang testosterone. Pinapataas din ng luya ang luteinizing hormone na siyang senyales mula sa iyong utak na nagsasabi sa iyong katawan na gumawa ng sarili nitong testosterone ng mas mahusay. Ito ay isang natural at matatag na paraan upang suportahan ang iyong mga hormone. Ang nagpapaging espesyal sa luya para sa mga nakatatandang lalaki ay ang kakayahan nitong magpababa ng cortisol. Ang stress ay ang tahimik na mamamatay tao ng pagganap. Pinipigil nito ang iyong mga daluyan ng dugo, dinudurog ang pagnanasa at ninanakaw sa iyo ang mismong kumpiyansa na kinakailangan sa intimasya. Tumutulong ang luya na baligtarin iyon. Pinapakalma nito ang sistema ng nerbiyos, binabawasan ang pamamaga at tinutulungan ang iyong katawan na manatili sa isang relax at handang estado. Doon lumalabas ang tunay at pangmatagalang pagganap, hindi mula sa puwersa kundi mula sa daloy. Bumalik si Gerardo sa aking opisina makalipas ang ilang linggo at sinabing, "Dok, hindi ko alam kung paano ito ipaliwanag. Pakiramdam ko lang ako na ulit ang sarili ko."
Iyon ang ginagawa ng luya. Hindi lang nito tinatakpan ang problema, tinutulungan nitong pagalingin ito mula sa ugat literal. Ngayon sa beets, para sa daloy ng dugo lemon, para sa pagsipsip at luya, upang gisingin ang iyong mga hormone at patahimikin ang stress. Matatag na ang iyong pundasyon. Ngunit may isang huling piraso na hindi kailanman iniisip ng karamihan sa mga lalaki, subalit ito ang maaaring dahilan kung bakit hindi pare-pareho ang iyong mga resulta. Hindi ito pagkain o bitamina. Ito ay isang bagay na inaasahan ng iyong katawan araw-araw. Ang daloy, ang nawawalang kadugtong ng hydration. Kahit na may mas malakas na daloy ng dugo, mas mahusay na pagsipsip at mas malusog na suporta sa hormone, walang gagana ng maayos kung kulang ang iyong katawan sa isang bagay, malalim at cellular hydration. Karamihan sa mga lalaki ay hindi napapansin kung gaano kalaki ang epekto ng kahit bahagyang dehydration sa kanilang kalusugan. Mayroon akong pasyente si Leonardo na 89 taong gulang. Aktibo siya, alisto, at ginagawa ang lahat ng tamang bagay, mas mahusay na pagkain, araw-araw, na paglalakad, sinusubukan pa ang mga suplemento. Ngunit, bigo pa rin siya. "Dok," sabi niya, "hindi ko lang ramdam ang aking buong lakas. Sinusubukan ko ngunit wala talagang tugon." Ang unang tinanong ko sa kanya ay, "Gaano karaming tubig ang iniinom mo?" Napatawa siya at umamin, "Hindi sapat. Maaaring hindi ka panapanabik pakinggan ang hydration, ngunit ito ay talagang mahalaga. Kapag bahagya ka lang na dehydrate, lumalapot ang iyong dugo, sumisikip ang iyong mga daluyan, at bumabagal ang sirkulasyon." Para sa isang lalaking sinusubukang gumanap, iyon ay isang tahimik na sabotahe. Ang iyong mga kalamnan ay hindi tumutugon nang mabilis nawawala ang iyong enerhiya at ang mga paninigas ay nagiging hindi pare-pareho kung mangyari man. Iyon ang dahilan kung bakit madalas kong inirerekomenda na palitan ang ordinaryong tubig ng isang bagay na mas mabisa, sabaw ng buko. Ito ang perpektong hydrator ng kalikasan, puno ng mga electrolytes tulad ng potassium at magnesium na kailangan ng iyong katawan upang manatiling balanse. Ang sabaw ng buko ay hindi lamang nagpupuno ng likido. Nakakatulong din itong i-relax ang mga daluyan ng dugo, sumusuporta sa malusog na nerve signaling at pinapanatiling malakas ang tibok ng iyong puso. Lahat ng ito ay direktang nagreresulta sa isang mas mahusay na pisikal na tugon kapag dumating ang tamang sandali. Isang simpleng pagbabago ang ginawa ni Leonardo. Nagdagdag ng 1 tasa ng sabaw ng buko sa kanyang pang-araw-araw na inumin. Sa loob ng ilang araw, tumaas ang kanyang enerhiya, gumanda ang kanyang kutis, at nagsimulang gumana muli ang mga bagay-bagay, mas natural at mas palagian. Ang katotohanan ay nang walang tamang hydration, kahit na ang pinakamahusay na mga nutrisyon ay hindi makakarating kung saan sila kailangang pumunta. Isipin ang sabaw ng buko bilang ang delivery truck, pinapanatili ang lahat na gumagalaw at dumadaloy, naghahatid ng suporta na kailangan ng iyong katawan upang gumanap sa abot ng makakaya nito. Ngayong natalakay na natin ang lahat ng 4 na makapangyarihang sangkap, beets, lemon, luya,
at sabaw ng buko oras na para pagsamahin ang lahat. Ang resipe. Ang iyong 1 minutong inumin para sa panibagong sigla. Ngayong alam na ninyo ang lakas ng bawat sangkap, hayaan ninyong ipakita ko kung paano pagsamahin ang mga ito sa isang simple at nakapagpapabagong buhay na inumin na magagawa ninyo sa loob ng wala pang 1 minuto. Noong una kong ibigay ang resipeng ito sa isa sa aking mga pasyente, si Aline, isang 74 taong gulang na nakakaramdam ng pagod. Hindi siya naniwala na ang isang bagay na napakasimple ay may malaking magagawa. Ngunit handa siyang subukan. "Doc," sabi niya, "kung ganito lang pala kadali, wala namang mawawala sa akin." Makalipas ang 1 linggo, sinabi niya sa akin na may malaking ngiti. Sana nalaman ko ito 10 taon na ang nakalipas. Narito kung paano ito gawin. Kumuha ng 2 katamtamang laking beets, binalatan at hiniwa. Idagdag ang katas ng kalahating sariwang lemon. Hiwain ang halos 1 pulgadang piraso ng sariwang ugat ng luya. Huwag gumamit ng pulbos. Mas mabisa ang tunay na luya. Ibuhos ang 1 tasa ng sabaw ng buko, pinakamainam kung walang halong asukal. Ilagay ang lahat sa isang blender at ihalo hanggang sa maging pino. Kung mas gusto ninyo ang mas malabnaw na tekstura, maaari ninyo itong salain, ngunit mas gusto ng ilang kalalakihan na malapot ito. Nasa sa inyo na po iyon. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging sariwa. Kung mas malapit sa kalikasan ang mga sangkap, mas magpapasalamat ang inyong katawan. Ang inuming ito ay mainam na inumin mga 30 hanggang 60 minuto bago ang intimasya o anumang pisikal na aktibidad. Ngunit ang nakakagulat sa karamihan ng mga lalaki ay ang kanilang pakiramdam. Kahit ilang oras pa ang lumipas, mas alisto, mas matatag at mas konektado sa kanilang sariling enerhiya. Hindi ninyo pinipilit ang inyong katawan. Sinusuportahan ninyo ito at tumutugon ito ng may pasasalamat. Sinabi ni Aline na nakaramdam siya ng mainit na daloy. Pagkatapos itong inumin, hindi nerbiyos o artipisyal, kundi parang buhay na muli. Iyan ang kagandahan ng pormulang ito. Hindi lang ito tumutulong sa inyo na gumanap ng mas mahusay. Tinutulungan kayo nitong maramdamang kayo ulit ang inyong sarili. Ano ang aasahan? Ang pagbabago mula sa loob. Kaya ano nga ba talaga ang nangyayari pagkatapos ninyo itong inumin? Ito ang bahaging hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki, ngunit sa sandaling maramdaman nila ito, nauunawaan nila ang pagkakaiba. Noong unang sinubukan ni Aline ang inumin, tinawagan niya ako kinaumagahan. Hindi ko alam kung ano ang nasa bagay na iyon, sabi niya, ngunit hindi ko pa naramdaman na ganito kalinaw, ganito katatag, at ganito kalakas sa loob ng maraming taon. At hindi siya nag-iisa. Madalas sabihin sa akin ng mga kalalakihan na ang mga epekto ay kapansin-pansin at madalas ay nakakagulat na mabilis. Sa loob ng 30 na insandin tantitian hanggang 60 minuto, maaari kayong makaramdam ng bahagyang pagbabago. Maaaring ito ay isang pakiramdam ng init sa inyong dibdib, braso o ibabang bahagi ng katawan. Ito ay isang tahimik na pagtaas ng enerhiya, hindi ang nerbiyos at artipisyal na uri na nakukuha ninyo sa kape, kundi isang bagay na mas matatag at totoo. Para bang
ang inyong katawan ay sa wakas ay bumabalik na sa linya. Habang gumagana ang pinabuting daloy ng dugo, lahat ay nagsisimulang gumana ng mas mahusay. Ang mga paninigas ay maaaring maging mas matatag at mas madaling mapanatili. Maaaring umikli ang inyong oras ng pagtugon. Maaari ninyong maramdaman na mas sensitibo kayo sa haplos, mas may kontrol sa inyong tiyempo at mas konektado, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay naiiba sa isang tableta. Hindi lang kayo naghahabol ng reaksyon, binabawi ninyo ang isang estado ng kagalingan. Kahit sa labas ng silid tulugan, iniuulat ng mga kalalakihan ang pinabuting kalinawan ng isip, mas mahusay na tibay sa maghapon, mas kaunting pagbaba ng enerhiya sa hapon, at isang panibagong pakiramdam ng optimismo. Isang pasyente ang perpektong naglarawan dito nang sinabi niyang, "Para bang sa wakas ay naalala ng katawan ko kung paano muling magpakita." Hindi lamang ito mga pisikal na pagbabago. Ito ay mga emosyonal na pagbabago. Kapag gumagana ang iyong katawan, bumabalik ang iyong kumpiyansa. Lumalakad ka ng mas matangkad. Dala mo ang iyong sarili ng may higit na katiyakan. At ang enerhiyang iyon ay nakakahawa. Nararamdaman ito ng iyong kapareha, nararamdaman mo ito, at ang buhay ay nagsisimulang maging kapana-panabik muli. Bakit? Ito mahalaga higit pa sa pagganap. Hindi lamang ito tungkol sa pagpapalakas ng pagganap. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng isang bagay na mas malalim na nararapat maramdaman muli ng bawat lalaking higit sa 61 pakiramdam ng kanyang sariling kapangyarihan. Sa yugtong ito ng buhay, karamihan sa mga lalaki ay hindi naghahanap ng mabilisang lunas. Matagal na kayong nabubuhay upang malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng pansamantalang papuri at isang bagay na tunay na gumagana. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pamamaraang ito. Hindi lang ito nagbibigay sa iyo ng mas magandang gabi, binibigyan ka nito ng mas magandang pakiramdam sa sarili. Naaalala ko ang pakikipag-usap kay Gualterio, isang 70 taong gulang na dating marino, isang malakas at mapagmataas na tao, na tahimik, napasan ang bigat ng nawalang kumpiyansa. Sinabi niya sa akin, "Dok, gusto ko lang maramdamang lalaki ulit ako, tulad ng dati, hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko." Lubos kong naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kapag ginugol mo ang isang buong buhay sa pamumuno, pagbuo, at pagprotekta, mahirap kapag ang iyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Iyon ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Tinutugunan nito ang mga pangunahing sistema na dahan-dahang pinahihina ng pagtanda, sirkulasyon, mga hormone, hydration, at pamamaga, at binibigyan ang iyong katawan ng suporta na kailangan nito upang tumugon ng may lakas at kalinawan. Hindi ka pumipilit ng isang resulta. Inilalabas mo ang isang lakas na nasa loob mo pa rin, naghihintay lamang sa tamang senyales. At oo, ito ay tungkol sa intimasya at pagbabahagi ng isang tunay na koneksyon sa isang taong mahal mo. Ngunit ito rin ay tungkol sa paglakad ng mas matangkad, pagtulog ng mas mahimbing, at pakiramdam na mas buhay sa iyong sariling balat. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa iyong sarili
na bagamat may mga binabago ang edad, hindi nito kailangang nakawin ang iyong kapangyarihan. Bumalik si Gualterio pagkatapos ng 2 linggo. Nakipagkamay siya sa akin nang may mahigpit na hawak at isang ngiti at sinabing, "Ibinalik mo sa akin ang isang bagay na akala ko'y tuluyan ko nang nawala." Hindi lang siya tumutukoy sa mga paninigas. Tinutukoy niya ang kanyang sarili. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes, "Mga Ginoo, ganyan kung paano tahimik at makapangyarihang mababago ng isang simpleng inumin ang paraan ng inyong pakiramdam, pagganap at pamumuhay." Natalakay na natin ang kapangyarihan ng beets sa pagpapalakas ng dugo, ang epekto ng lemon bilang pampalakas, ang suporta ng luya sa mga hormon at stress, at ang malalim na hydration mula sa sabaw ng buko. Lahat ay pinagsama sa isang simpleng recipe na makakatulong sa inyo na makaramdam na mas malakas, mas matatag, at mas may kontrol. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Hindi ito kailanman tungkol lamang sa pisikal na pagganap. Ito ay tungkol sa pakiramdam na muli kang maging ikaw. Ito ay tungkol sa pagpasok sa isang silid ng may tahimik na kumpiyansa at pag-alam na sa edad na 60, 70 or higit pa, hindi pa kayo tapos. Malayo pa. Nakita ko itong gumana sa mga totoong lalaki na tulad ninyo, mga lalaking inakala na ang kanilang pinakamahuhusay na taon ay lumipas na. At pagkatapos isang maliit at natural na pagbabago ang nagpaalala sa kanilang mga katawan kung ano pa ang kaya nilang gawin. Narito ang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo: ang inyong katawan ay may hindi kapani-paniwala at likas na kakayahang gumana at magpagaling. Ang ating trabaho ay hindi labanan ang pagtanda, kundi makipagtulungan sa ating mga katawan. Sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng tamang natural na kasangkapan, hindi tayo lumilikha ng isang himala. Pinapayagan lamang natin ang himala na ang ating sariling katawan na gawin ang trabaho nito. Nasa inyo pa rin ang kapangyarihan at hindi pa kayo tapos. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, sana ay subukan ninyo ang inuming ito. Gusto kong marinig ang inyong panig. Pakiusap mag-iwan ng komento sa ibaba. Ipaalam sa akin kung plano ninyong subukan ito o kung mayroon kayong tanong. Ang inyong kwento at ang inyong paglalakbay ay mahalaga. At kung may kilala kayo, isang kapatid, kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang sa pagkarinig nito, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa kanila. Hindi ninyo alam kung sino ang maaaring nangangailangan ng ganitong pagpapalakas ng loob. Panghuli, siguraduhing mag-subscribe para sa mas marami pang praktikal at suportado ng agham na payo na idinisenyo upang tulungan kayong mamuhay ng pinakamalakas at may pinakamatibay na kumpiyansa. Salamat sa inyong oras. Manatiling malakas, manatiling mausisa, at ipagmalaki ang pagiging lalaki ninyo ngayon.